Napuna ko lang mga ka-riders, bihira na po ang adventure bike ni Yamaha pagdating po sa mababang displacement. Kadalasan po ay big bike, di ba? Very rare na po o madalang na ang ganitong klaseng motorsiklo. Pero ang unique po dito, timeless ang kanyang forma. Kumbaga, hindi po siya nalalaos na kahit anong panahon natin siya dalhin, sa past, present, or future. Kaya lang ang problema mga ka-riders, wala po tayong time machine eh. Okay, joke lang po ha. Mag-i-stand out pa rin po ang isang retro classic na motorsiklo. Ngayong 2024, naglabas po muli ng bagong motorsiklo ang Yamaha na sigurado magugustuhan nating mga nakakatanda. Oops, joke lang po ha. Siyempre, miski kabataan at lahat siyempre ng mga riders na mahilig sa classic or neo-retro classic na motorsiklo. At ang malupit pa dito, pwede rin siya sa off-road at sa adventure riding. Kaya wag na natin patagalin. Ito na po ang 2024 Yamaha PG1 115cc. Honestly speaking, nakaka-inlove po talaga ang PG1 ng Yamaha. Una, hindi lang siya basta classic na motorsiklo dahil combine po siya ng modern technology sa kanyang engine. Dahil naka-fuel injection na rin po siya sa kanyang fuel supply system, then naka-automatic 4-speed sa kanyang pong transmission. Speaking of fuel injection, sigurado matipid po ito sa gasolina. Dahil same engine din po siya ng Yamaha Sight 115cc. Kilala naman po natin ang Yamaha Sight na nanguna sa fuel consumption. Sa latest Philippine Fuel Efficiency Challenge, record-breaking po ang Yamaha Sight. Umabot po sa 129 km per 1 liter. Grabe, napakatipid po talaga ng Yamaha Sight. Pero syempre may pagkakaiba po yung dalawa pa rin. Kahit same engine sila, pagdating naman po sa kanyang dimension, mababago po talaga sa fuel consumption. And of course, depende pa rin po sa road condition, sa bigat ng ating karga, at sa throttle habit nating mga riders. Pero sa manufacturer's claim po, nasa 1.69 liters per 100 kilometers sa takbo ang kanya naman pong fuel consumption. And then semi-automatic po ang transmission ng Yamaha PG1 115cc. And then meron po siyang 4-speed. And then sa maximum power po, meron po siyang 8.8 horsepower at 7,000 RPM. And maximum torque naman po na 9.5 Nm at 5,500 RPM. 4-stroke, single cylinder, 2-valve, air cooled po sa kanyang cooling system. And then fuel injection po sa kanyang fuel supply system, 115cc displacement. And then obviously sa gulong pa lang, talagang pang off-road po ang motorsiklo na to. Mapapansin po natin, ang laki po ng kanyang front tire. May sukat po ito na 90 by 100 by 16. Yan, magandang klaseng gulong po to dahil IRC po ang kanyang brand. Yun nga lang po, tube type pa rin po siya. And then naka-spoke wheels glossy black po ang kulay ng kanyang rim. And then naka-single disc dito po sa front brake na meron pong single piston caliper. And then naka-telescopic fork po na front suspension na may rubber boot. Ito po isa sa trademark ng isang pang off-road na motorsiklo. And then syempre hindi natin masasabi na neo-retro classic na motorsiklo kapag hindi po round shape ang kanyang headlight. And then of course halogen bulb po siya. And then turning signals po niya, naka-bulb din po pero flexible po naman. And then pareho po pala sila ng size ng gulong dito sa rear, 90 by 100 by 16 din po. And then naka-dual shock po sa kanyang rear suspension. At ito ho, naka-drum brake naman sa kanyang rear. Okay, pagdating naman po sa kanyang mga ilaw dito sa rear, ayan, all bulb po siya. Nandito po yung round shape na kanyang taillight, stoplight at yung kanya naman pong flexible din na turning signals. Karagdagang safety features, meron po siya reflector dito at extra pong lamp para sa ating plate number. Kulay coffee brown po itong re-review natin. Marami po itong available na kulay. Yung nga lang po, ito pa lang po ang available dito sa atin. Okay, sa kanya naman pong mga decals and emblem. Ayan, napakalinis po. Wala nang masyadong colorful na design.
Ayan, yung kanya naman pong brand name na Yamaha, naka-chrome na po siya. And then, ito plain na sticker po ng PG1. Then, mga stripe na black. Very decent naman yung kanyang design, di ba? At ito po yung kanyang sikat na emblem ng Yamaha. Andito po sa kanyang side profile. Then, expect na po natin mataas po talaga ang ground clearance. Pag ganitong pang off-road po na motorsiklo, meron po siyang 190mm na ground clearance para hindi sumayad yung ating engine, lalo na sa mga mababatong kalsada na ating dadaanan. And then ganun din po, mataas din po ang kanyang seat height, nasa 795mm. Mamaya susukatin po natin para malaman po natin kung komportable ba siya gamitin. And then tumitimbang naman po siya ng 107 kilos. And then napansin ko po naka-split yung kanyang upuan. And then detachable po siya, natatanggal po ito. At nandito po sa ilalim yung battery, mamaya checkin natin na pati po yung kanyang fuel tank. Okay, kulay brown po, na meron na naman sa kanyang kabuuang kulay. Ayan, meron po siya ritong stitches na brown din po ang tahe. And then, hindi naman siya masyadong malambot, pero mukhang tama lang dahil nakahulma naman po siya para sa ating hita. Although naka-pure analog naman po ang kanyang meter panel, hindi naman po ito big issue, di ba? Importante, kumpleto siya ng indicators. Dito makikita natin, ayan, unang-una yung kanya pong speedometer. Abot po hanggang 160 km/h. Then ito ang pinakagusto ko, yung gear indicator, ito po sa ilalim. Kaya 4-speed po siya. And then odometer po sa gitna. And then dito mayroon pa siyang isang sign. Okay, letter N, yung neutral sign niya. And then nakabukod po dito yung kanyang fuel indicator. Turning signals, yun po sa taas. Check engine sign at saka yung kanyang high beam low beam sign. Okay, sa kanya naman po mga switches and button. Ayan, maganda po dito ang kanyang button. Ayan, kulay red na mayroong passing light. Isa sa safety features po ng PG1. Although classic looking siya, di ba? Pero pagdating sa safety features saka sa engine, modernized na rin siya. And then ito po yung kanyang high beam low beam sign, turning signals, horn. Sayang, may battery sana pero tinest po natin, wala pa pong available na battery. At mukhang kararating lang po nito galing kasa. Okay, nandito naman po yung kanyang kill switch, red button din po. And then ito maganda, meron siyang hazard, di ba? Bihira ho sa isang classic na motorsiklo kung may hazard, pero dito po sa Yamaha PG1 na-installan po nila ng hazard. And then electric starter push button, medyo maliit lang po yung button niya dito sa ilalim. All in all, ang ganda po ng kanyang layout o ng kanyang design. Very unique, di ba? Nakaangas palalo yung kanyang pintura na kulay gray dito po sa palibot ng kanyang panel. Okay, check po natin yung kanyang underseat. Ayun. Una po dito sa rider seat. Okay, meron po siyang 5.1 liters na fuel tank capacity. Malaki po ito para sa ganito kaliit na size ng isang motorsiklo. Obviously, wala po siyang U-box. Ano po? Ito, mukhang natatanggal din po ito eh. Kaya lang hindi ko po kabisado kung saan. Huwag na natin galawin. Baka makasira pa ho ako. Balik na natin. Okay, siguro sakyan na natin para masukat na. Okay, ayan po ang kanyang forma sa side stand. No problem naman dahil bukang-buka na yung kanyang side stand. At medyo makapal po yung bakal nito, mataba, di ba? Lalo na yung kanyang center stand. Okay, ayan, dahil po meron siyang 190 na ground clearance at 795 na seat height, medyo mataas po sa atin. Kahit makitid lang yung kanyang upuan, pero dahil sa taas nga po ng kanyang ground clearance at seat height, medyo nailalapat po natin yung isang pa, pero yung isa po ay nakatiyad na. Pero ito, may mga paraan pa po dito para mapababa. Unang-una, yung pagtabas po sa upuan o pagpalit. Pagtabas ng foam o pagpalit mismo ng kanyang upuan, bababa po. Hanap po tayo ng medyo flat-seated na upuan para bumaba po sa atin. And then napun ako yung kanyang naked handlebar, to glossy black. Medyo naka-direct sa atin. Hindi na natin kailangan sumubsob. Ayan, maano na po, malapit na ang pwesto sa atin. And then medyo mahaba po siya. Nakadagdag po itong haba, itong kanyang bar end na bakal po. Okay, sige. Pwesto na tayo. Okay, yan, malayo po sa ating hita sa turning radius, kahit mahaba po siya. Yun lang, medyo maninibago po kayo, yung sanay sa mga scooter na maliliit ang manibela, adjust tayo dahil malapad nga po siya. Baka makasabit po tayo pag masyado tayong relax magmaneho.
And then testingin po natin. And then ito pa po ang isang nagustuhan ko sa kanya. Yung pwesto po ng kanyang muffler ay mataas. 'Di ba? Kadalasan ng mga classic na motorsiklo medyo mababa siya, 'di ba? At straight lang. So dito po nakaporma siya na pataas kaya no problem tayo kahit sumabak talaga tayo sa baha. Pwede po itong PG1 yung Yamaha. And then kala ko metal po yung kanyang headguard pero hard plastic po siya. Nito maganda, may tatlong butas dito para hindi masyado manginit ang ating tambucho, may singawan pa rin po siya. And then ayan, naka laser print po yung kanyang tatak dito sa kanyang stock na muffler. Medyo malaki po yung butas ng kanyang tube, sayang, ma-sound check sana natin, di ba? Wala lang talagang battery. And then nasa 800 ml naman po ang kanyang engine oil capacity. Okay, habang iniintay po natin yung kanyang presyo, tinutulungan po tayo ni Ma'am, ayan, nililista na po. I-update ko lang po kayo ngayong May 25, 2024 kung ano mga available na units po dito sa Yamaha Desmark, bubukal po. Ayan, dito po sa right side natin, nandito si Mio Pasio, si Yamaha Sniper. Ayan, yung kanilang po mga presyo. And then dito, MT-115. And then syempre si CSR 155. Cyan Blue. And then XTZ na 125cc. And then another XTZ na kulay blue, 125. Okay, ayan po ang price. And then dito po sa left side natin. By the way, meron po silang mga jersey dito na tinda. Ayan po. And then syempre helmet. Okay, dito po si NMAX. Ayan, may libre po silang full tank sa gasoline kapag nag-avail po tayo ng isang Yamaha NMAX. Kulay petroleum green. And then matte black na Yamaha NMAX. Then standard Aerox kulay gray. Then ito Aerox S. Then ito price na rin. So price niya.
NMAX ABS. And then Aerox Standard. Aerox S. At ito, isa pang Aerox Standard. Yung pareho ng ating then Prestige Silver na NMAX. Then may naka-headboard po dito na isang XSR 155. And then MIUI 125S matte black and then glossy black. And then sa price niya. And then Mio Gear S coffee brown. And then dito po sa pinakagitna, naka-display ang kulay blue na MIUI 125. Bali, ito po yung start and stop system din. And then MIUI Batcho na kulay white. MIUI 125 standard. Then, glossy blue na NMAX YTX 125. Then ito nag-iisa, si Mio Sporty. Kanyang presyo. Update po as of May 25, 2024. Sa kanyang cash price po ay nasa 94,000 pesos. And then sa down payment po, kung installment natin kukunin, magdadaan po tayo ng 7,500 pesos. And then sa 12 months po, 9,124 monthly. Sa 24 months, 5,436 monthly. At sa 3 taon po ay 4,207. And may relief po sila na 200 pesos. Okay, sa mga interesado po, located po ang Yamaha Des Marketing dito sa Barangay Bubukal, Santa Cruz, Laguna. Katabi lang po siya ng Superbike at halos katapatan po ng Iglesia ni Cristo. Dito po sa Sambat, Santa Cruz, Laguna. Okay, sa mga hindi naman po makakapunta, pwede niyo po silang tawagan sa contact number nila 0927-332-8707 at 0919-910-4616. And then ayan, landline 831-6491. At sa mga gusto naman po mag-apply through online, pwede nyo pong bisitahin ang kanilang Facebook account, Des Marketing Santa Cruz 2, Yamaha Bubukal. Okay, open po sila. Business hours, 8:30 AM hanggang 5:30 PM, Monday to Saturday. Ayan, no noon break.